Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit ng kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? Posibleng pagdideploy ng ikalawang Typhoon missile system sa Pilipinas. Welcome sa AFP mga kababayan. At sa isa pa mga balita, floating barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinloc. Nakikita pa rin daw ito mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment yan sa comment section. At sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, maraming salamat sa inyong pagbisita mga kababayan. At syempre lagi po nating hinihiling sa mga viewers natin, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po dyan sa suporta na yan mga kababayan. Okay, so ating alamin, ano nga ba itong nangyari na to mga kababayan na kung saan welcome na welcome sa AFP ang ikalawang Typhoon missile system na dadalhin dito sa Pilipinas. Kayo, anong palagay ninyo? Anong opinion ninyo dyan? Payag ba kayo na dalhin dito ang ikalawang Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas? Kung maaalala natin, itong Typhoon missile system na to, posibleng kakayaning umabot po ang missile nito hanggang sa mainland China, mga kababayan. Ganun po kalayo ang kayang abutin ng missile system na to na siyang kinatatakutan ng China. Kaya nga po 'di ba galit na galit sila do sa isang Typhoon missile system ng Amerika dito sa ating bansa. Pero ngayon, dalawa na 'yung dadalhin dito. Aba, baka maglupasay na 'yung mga 'yan. Diba? Kasi yung Typhoon missile system na yan, mga kababayan, na i-deploy dito, posibleng maging suporta yan, pagkasakaling inatake ng China, ito pong Taiwan. Diba? So, posibleng ilalagay yung missile system na yan sa isang strategic location na kung saan pag umatake etong China sa Taiwan, kakayanin po niyang sumuporta mula po sa Pilipinas. At kung sakali naman, mga kababayan, na atakihin tayo ng China, kaya nating tirahin sila mula dito sa Pilipinas. Bakit pa natin nga naman didepensahan dun sa harap ng, dun tayo nakatutok ng depensa, ng pag-atake nila sa harapan. Kung kaya naman nating tirahin yung mismong mainland nila, na makakapaggawa tayo ng malaking damage dito sa China. So, ganyan po yung strategy na ginagawa ng Amerika ngayon. 'Di ba? Strategic location ang kailangan nilang hanapin para masuportahan itong mga kaalyado nilang bansa kung sakaling magkaroon po ng mainit na tensyon dito sa rehiyon na 'to. 'Di ba? Pwedeng ilagay yan somewhere northern part, or pwedeng ilagay yan somewhere dito sa may bandang Palawan. Diba? Maganda po yan dahil makakatulong din yan sa depensa ng Pilipinas. At baka sakali, mga kababayan, na itong Typhoon missile system na to, ay siyang maging dahilan ng pagtigil ng China sa pangaharas ng mga barko natin dyan sa West Philippine Sea. Okay, so alamin natin tong balita na to mula sa PTV, mga kababayan. Let's go. The more, the merrier. Ito ang naging tugon ng Armed Forces of the Philippines sa ulat na posibleng magpadala ng mga pang-Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. The more, the merrier daw mga kababayan. Siguro, dagdagan pa natin yan. Siguro kahit hindi Typhoon missile system mga kababayan, kung dadalhin lang naman dito ng Amerika yan, at bilang suporta sa AFP, kahit ano siguro nga missile system, magiging libre na nga yan Diba? Imagine ninyo yun. Merong mga missile system dito ang Amerika sa Pilipinas na makakatulong sa pagdepensa sa atin, lalo na't meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika. Yung mga missile system na yan, kahit hindi pa Typhoon missile system yan, kung magkakaroon ng kaguluhan, atakihin tayo ng China, yung mga missile system na yan, pwede nating gamitin yan. So, makakalibre tayo.
hindi na kailangan bumili ng armas na malalakas, no, ng AFP. But then, syempre, kailangan pa rin natin magpundar ng sariling atin. Pero, kung nandito yung mga missile system nila, maganda po yan dahil nasuporta na po sa atin yan. Diba? Na hindi natin kailangan gumastos. So, libreng-libre yan, mga kababayan. Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na posibleng mag-deploy ang US Indo-Pacific Command ng isa pang Typhoon missile system sa Pilipinas. Wala pang kumpirmasyon dito ang AFP, pero kung magkataon, magiging ikalawang Typhoon missile system ito sa bansa. This is a welcome development for the Armed Forces of the Philippines. As we can say that is the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. Yon, 'di ba? Mas marami, mas maganda, mas marami tayong maiti-train sa part ng Pilipinas. 'Di ba? Kahit hindi pa tayo nakakabili ng ganyang Typhoon missile system, pero kung nandito 'yan, magi-stay yan sa Pilipinas, no, napakaganda. Naalala natin mga babayan, kinukundi na yan ng China, no? At yan daw ay nakakagulo sa stability ng kapayapaan dito po sa rehiyon na to. Pero sino ba ang gumagawa ng kaguluhan dito? Sino ba ang mga nanghaharas dito? 'Di ba? China lang naman. Oh. Natatakot lang kasi sila sa Typhoon missile system dahil po pwede silang tirahin yan mula sa Pilipinas hanggang sa mainland China at kayang lumpuhin ang China, no, mula dito sa lugar na to sa Pilipinas. 'Di ba? At mukhang hindi rin naman kakayanin ng kanilang mga pangharang na missile, yan Typhoon missile system dahil talagang napakalakas niyan at mabilis din po yan. 'Di ba? So medyo diyan, no, mangangatog ang tuhod ng China. So tinatanggap po natin ito willingly. Noong nakaraang taon, dumating sa bansa ang unang Typhoon missile system na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Dati na itong inalmahan ng China, kung saan umapela pa silang alisin na ito. Oh, 'di ba? Takot na takot sila sa Typhoon missile system. Kung hindi sila natatakot diyan, mga kababayan, bakit sila aalma? Bakit sila gagawa ng kwento? Bakit sila magpe-fake news na nakakasira yan ng stability ng kapayapaan sa rehiyon na to kung wala naman threat? 'Di ba? Kung wala silang ginagawang kalokohan. Ibig sabihin, no, nate-threaten sila dito sa Typhoon missile system na to na posibleng gamitin sa kanila. 'Di ba, mga kababayan? Pwedeng gamitin sa kanila yung missile system na yan. Kaya nate-threaten sila, kaya natatakot sila. Yun lang yung realidad po talaga diyan. Pero para sa AFP, pagkakataon nito para palakasin pa ang kapabilidad ng kanilang hanay, lalo't isa ito sa mga kagamitan na planong bilhin ng Pilipinas. Oh. The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. Other countries, especially the Chinese Communist Party, has not been abiding by international law. They have been disrupting the region. Nagkataon namang bibisita sa unang pagkakataon ngayong linggo sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time na ang US that yung commitment nga nila is ironclad. Samantala, sa usapin ng West Philippine Sea, suportado ng AFP ang pagtawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa 10-dash line ng China sa buong South China Sea bilang kasinungalingan. Banat din ng AFP. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Take it as a joke. Oh, joke lang daw yun ng China, mga kababayan. Yung 10-dash line na yan ng China na tinatawag nila, no, joke lang daw yan, mga kababayan. Ay nako, ito talagang China na to no, talagang hindi natin mapigilan, no, ang paglalabas nila ng kanilang mga fake news, mga kababayan, no, dahil nga paulit-ulit nilang sinasabi yan. No, itong sinasabi nilang 10-dash line, no, na pagmamay-ari daw nila ang kabuuan ng rehiyon ng South China Sea. So pag-usapan nga natin yan, mga kababayan, no, eto. Balik po tayo sa mga balita. Tinawag ng kalihim ng National Defense Department
na isang kathang-isip at malaking kasinungalingan umano ang mga claim ng China tungkol sa West Philippine Sea. Oh, 'di ba? Kathang isip at malaking kasinungalingan lang o di umano, mga kababayan. Totoo naman na yung 10-dash line na yan ng China, walang basihan yan. No, pinag-aralan yan, walang basihan yung 10-dash line na yan. Kaya lang nila nilabas yan, no, para ma-justify nila yung kasinungalingan nila ng pagkiklaim dyan po sa South China Sea. No, yung kabuuan na yun ng South China Sea at kasama na nga po dyan etong buong isla po ng Taiwan. Diba? Para lang ma-justify nila yan, yung kasinungalingan nila na yan. Kaya po nila nilabas yung 10-dash line na yan. Diba? 9-dash line nga yan, naging 10-dash line na. Dinagdagan nila ng isang dash, mga kababayan, no? Para medyo lumawak-lawak ng konti. Ulit lang ng China no? Ganun din ang Armed Forces of the Philippines. So AFP tinawag naman itong isang biro na hindi naman nakakatawa. Oh, yun, no? Isang biro na hindi nakakatawa. Ano? Paano ka naman matatawa dyan? Wala naman kasi katotohanan yung ano na yan. Kahit pa, parang kumbaga sa ininsulto pa nila yung China no? Na yung joke ninyo, hindi nakakatawa. Alay nga itong China na to. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ba't ganito ang mga pahayag ng ating mga opisyal? Yun nga Alex, yan ay sa harap ng pagigit pa rin ng China na itong West Philippine Sea ay bahagi ng kanilang pag-aari. Pero ayon sa AFP, ang China lang ang naniniwala sa kwento na yan ng China. At yan daw ay walang legal na basihan at isang malinaw na imahinasyon lang. No ASEAN country accepts the legitimacy of that 10-dash line because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any right-thinking person. Tinawag na katang-isip at malaking kasinungalingan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang 10-dash line claim ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagdalos ng AFP Western Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa, Palawan kahapon. Ayon sa kalihim, tanging ang Chinese Communist Party lang ang naniniwala sa katang-isip na ito. Diba? Tanging sila lang ang naniniwala sa katang-isip na yan, mga kababayan. Kasi nga, gusto nilang lokohin yung sarili nila, maging yung mga mamamayan nila, 'di ba? Gusto nilang at tawag dito mindset, yung lagi nga nating sinasabi, no? Mina-mindset nila yung mga mamamayan nila na sa atin 'yan. No, pagka paulit-ulit nilang sinasabi yan, mga kababayan, no? Etong mga mamamayan nila, 'di ba? Na na yan, ang tawag dito, nakukumbinsi na yan na siguro sa atin nga siguro talaga yan. No, kasi paulit-ulit Baga, naririndi ka na, paulit-ulit mo naririnig hanggang sa, sige, atin na yan. Diba? Kahit alam naman nila nung mga mamamayan nila na hindi totoo yun, wala silang magagawa dahil nga komunista yung bansa nila diba? Wala silang magagawa doon sa supreme leader nila. No, kung yun ang iutos, yun ang sabihin, no, yun ang idikta sa kanila, na sa atin yung teritoryo na yan, wala silang magagawa dyan. Hindi sila pwedeng umalma dyan. Diba? Ano na lang sila, tikong bibig na lang sila. Hindi na sila magsasalita o maglalabas ng kanilang opinion dyan. Dahil baka madali pa sila, no? Para naman sa Armed Forces of the Philippines, isang malaking biro ang pilit na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. So, hindi nila siniseryoso yung claim ng China. Ganun lang kasimple yun, mga babayan. Hindi nila siniseryoso yung claim ng China sa West Philippine Sea. Ay, wala palang West Philippine Sea. No? Wala palang West Philippine Sea, sabi nila. Ang meron lang dyan, EEZ ng Pilipinas. Walang West Philippine Sea. Sorry naman, sorry. It is a joke designed merely for entertainment purposes. Entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Take it as a joke. Take it as a Ayon joke. kay Trinidad, kung sino man ang target audience ng China sa kanilang biro,
Sigurado raw na walang natatawa dito. Taong 2016 pa raw ng katigan ng desisyon ng Arbitral Tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang bahagi ng karagatan. Lalong wala raw maniniwala na pag-aari ng China ang Palawan. We have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 Arbitral Tribunal ruling. We have our Constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. Diba? Imagine ninyo yung pati Palawan inangkin na nila. So, yung mga uto-uto naman, no, maniniwala. Diba? Yung mga nasa kabilang parlor na uto-uto, naniniwala sila. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa ang bagong talagang kalihim ng US Department of Defense na si Secretary Pete Hegseth sa Biyernes, Marso 28. Nakatakda silang magpulong ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa Campo Aguinaldo, kung saan inaasahang pag-uusapan ang pagpapatibay sa ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para naman sa AFP, isa itong oportunidad para mapalalim pa ang ugnayan ng dalawang magkaalyadong bansa. Yes sir, no? Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time ng US that yung commitment nga nila is ironclad, no? Dito sa pag-support sa atin and strengthening our alliances with them. So Alex, ayon sa AFP, lalo pa nilang pinaigting yung ginagawa nilang pagpapatrolya sa himpapawid at karagatan ng dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ay para maproteksyonan yung mga teritoryo natin dyan at ang soberenya ng bansa. Alex? Okay, Mark, kapansin-pansin, wala na masyadong tensyon dyan sa West Philippine Sea, no? Pero hindi ba sila nababahala sa mga ganitong mga pronouncement? Maaaring mag-ugat na naman ito sa panibagong tensyon dyan sa ating teritoryo, Mar. Alex, alam mo naman yung mga tensyon na nangyari dyan sa China ay pasulpot-sulpot, no? May mga pagkakataon na umiinit ang sitwasyon dyan, pero hindi nila tuluyang nililisan ang lugar na yan dahil nga patuloy na iginigit nitong China na may karapatan sila sa bahaging yan ng karagatan. Kaya naman ang AFP patuloy ding ipinaglalaban yung ating karapatan dyan sa nasabing teritoryo at ibinabasura yung pag-angkin ng China patungkol doon sa kwento nila dyan sa 10-line. Ayan, mga kababayan, no? Talagang pinaninindigan nila yung claim nila, no, na 10-line na yan, na talagang nandun, no? Nandun yung diin, no? Nasa amin yung lugar na yan. Magulat kayo, biglang mababago na naman yung 10-line na yan, pati yung buo ng Palawan, kanila na yan. Oh, kita nyo. Alright, so ano masasabi niyo dyan mga babae? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.